Kasi itong mga, kahit hindi natin banggitin, kahit hindi natin sagutin, ang problema, sila ay naglumantad. Sila ay nagpupursigi din. Nagdadakwa through social media o di kaya sa Maidan, sa field. Pinapalaganap nila yung akida nila, mga lihis na akida, yung mga bid'ang gawain. Kung mananahimik tayo, subhanallah, saan yung pagtatanggol natin sa Islam, sa Quran at Sunnah? Saan yung pagtatanggol natin sa katotohanan? Saan yung pagmamalasakit natin sa mga kapatid natin Muslim? Sila ay malilihis. Anong sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu? Law sakata ahlul haqqa lawanna ahlul batil alal haqq. O fima ma'na. Kung mananahimik ang mga taong nasa katotohanan, mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, iisipin ng mga taong nasa kabaluktutan, kabulaanan, mga mubtadi na sila ay nasa katotohanan at sila ay magpupursigi sa kanilang pagpapalaganap dahil walang sumisita sa kanila. Nananahimik ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Yan ba ang gusto ninyo? Nahayaan itong mga mubtadi na sirain ng Islam? Hayaan itong mga mubtadi na magpalaganap ng kanilang mga bid'ang mga doktrina, mga bid'ang gawain na taliwas wala sa Quran at Sunnah? Yan ba ang gusto ninyo? Dahil sa propagandang pagkakaisa? Anong pagkakaisa ang inutos sa atin ng Islam? Pagkakaisa sa lahat ng aspeto, lalo na sa akida. Magkaisa tayo muna sa akida. Yan ang pinaka. Walang pagkakaisa maliban, sabi ni Sheikh Fawzan, sa tauhid, sa tamang akida. So kung tayo mananahimik, subhanallah, sa panahon ng mga sahaba, ito gusto natin paunawa. Huwag kasi emosyon ang pairalin natin. Ito paglitaw ng mga lihis, mga ligaw na sekta, ito po ay kadar kauni, nakatagda na nalilitaw at lilitaw sa ayaw at sa gusto mo. At sila ay magpapalaganap ng kanilang mga lihis na doktrina. Sa ayaw at sa gusto mo. Nakatagda na ito. Maging sa panahon ng mga sahaba, mga tabi'un at tabi-tabi'in. Lumitaw itong mga lihis na sekta. Nanahimik ba sila? Sinabi ba nilang, wag natin silang tuliksain, wag natin silang sagutin para sa pagkakaisa, para walang fitna. Ganyan ba ang ginawa ng mga sahaba, mga tabi'un at tabi-tabi'in? Iyadam billah. Nung lumitaw itong mga lihis na sekta sa panahon nila, mga Shia, mga Murji'a, Qadariyya, mga Mu'atila, Jahmiyya, hinayag nila ang katotohanan. Sinagot nila yung mga lihis na sekta. Inihayag nila sa mga Muslim na itong mga sektang ito na nagdadala ng mga lihis na sekta, maging aware kayo dahil yung mga katuruan nila, doktrina nila, mga bida nila ay salungat sa Quran at Sunnah. Iwasan ninyo, maging maingat kayo sa kanila. Hinatulan nila ng mga ligaw, mga ahlul bid'ah, mga dal, mga ahlul ahwa. Ito ang mga salaf. Sino ang higit nakakaunawa sa Islam? So gusto nyo bang manahimik tayo dahil sa pagkakapatiran, matamis na salitang pagkakapatiran, pagkakaisa? Subhanallah, huwag tayong magpalinlang, magpauto sa mga propaganda ng mga ruwaybida. Ang mahalaga lang daw, sino mga pagkapatiran kahit ano man ang akida niya. Subhanallah. Sino? Ay, kaban Sheikh. Bismillah. Subhanallah. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga ganitong salita, napakadelikado. Napakapanganib na sabihing huwag pag-usapan ng akida. Subhanallah. Ang unang masasabi natin sa taong ito, o sa mga nagsasabi ng ganito, no, hindi nila nauunawaan ng akida. No? Subhanallah, napakapanganib sa totoo lang. Ito ay pangungutya sa Islam. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang akida sa Islam. Kung sabihin natin ang tauhid ay kabilang sa akida. So paano hindi mo tatalakay ng tauhid dahil nagiging sanhilaman ng pagkakawatak-watak? Mapanganib po itong pagsasalita ng ganito na huwag pag-usapan ng akida. Dahil sa kamangmangan, ang tauhid kabilang sa akida. Ang paniniwala sa paraiso kabilang sa akida. Ang paniniwala sa hinggil sa mga malaika, mga kitab, sa qadar kabilang sa akida.
Kasi ang akida, doktrina, lahat ng pinaniniwalaan, siguro ang tinutukoy niya ay yung mga sekta sa Islam. Okay? Ito ang tinutukoy niya dito. Husnuvan na lang sa ating mga kapatid. Pero ang tinutukoy talaga nila rito, huwag banggitin o kaya huwag talakayin o kaya huwag magbanggit ng mga sekta sa Islam dahil nagkakawat-akwat lamang. O di kaya huwag nating hatulan ng lihis o kaya huwag nating sagutin yung mga lihis na doktrina nila. So ito ay subhanallah kamangmangan din sa relihiyong Islam. At pag-iwan sa napakalaking sagisag sa Islam, yung al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Anong mangyayari kung hindi tayo magbibigay ng awareness laban sa mga lihis na sekta? Kawawa yung mga kapatid nating kamusliman, mga muslim nating kapatid. Malilihis sila, maliligaw sila. Alam mo yung mga taong nagsasabi nito, para nilang sinusuportahan yung mga ahlul bid'ah na sige, magpalaganap kayo ng mga bid'ah yung mga gawain. Dahil kami ang bahalang pahintuin itong mga ulamang naghahayag ng katotohanan. So wag tayong maniniwala sa mga matatamis na salita na ito. Walang tunay na pagkakaisa hanggat hindi tayo tunay na nagkakaisa sa tauhid, sa tunay na akida, sa akida ng Rasulullah, sa akida ng mga sahaba. Kasi itong mga, kahit hindi natin banggitin, kahit hindi natin sagutin, ang problema, sila ay naglumantad. Sila ay nagpupursigi din. Nagdadakwa through social media o di kaya sa Maidan, sa field. Pinapalaganap nila yung akida nila, mga lihis na akida, yung mga bid'ang gawain. Kung mananahimik tayo, subhanallah, saan yung pagtatanggol natin sa Islam, sa Quran at Sunnah? Saan yung pagtatanggol natin sa katotohanan? Saan yung pagmamalasakit natin sa mga kapatid natin Muslim? Sila ay malilihis. Anong sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu? Law sakata ahlul haqq lawanna ahlul batil alal haqq. O fima ma'na. Kung mananahimik ang mga taong nasa katotohanan, mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, iisipin ng mga taong nasa kabaluktutan, kabulaanan, mga mubtadi na sila'y nasa katotohanan at sila ay magpupursigi sa kanilang pagpapalaganap dahil walang sumisita sa kanila. Nananahimik ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Yan ba ang gusto ninyo? Nahayaan itong mga mubtadi na sirain ng Islam? Hayaan itong mga mubtadi na magpalaganap ng kanilang mga bid'ang mga doktrina, mga bid'ang gawain na taliwas wala sa Quran at Sunnah? Yan ba ang gusto ninyo? Dahil sa propagandang pagkakaisa? Anong pagkakaisa ang inutos sa atin ng Islam? Pagkakaisa sa lahat ng aspeto, lalo na sa akida. Magkaisa tayo muna sa akida. Yan ang pinaka. Walang pagkakaisa maliban, sabi ni Sheikh Fawzan, sa tauhid, sa tamang akida. So kung tayo mananahimik, subhanallah, sa panahon ng mga sahaba, ito gusto natin paunawa. Huwag kasi emosyon ang pairalin natin. Itong paglitaw ng mga lihis, mga ligaw na sekta, ito po ay kadar kauni, nakatagda na nalilitaw at lilitaw sa ayaw at sa gusto mo. At sila'y magpapalaganap ng kanilang mga lihis na doktrina sa ayaw at sa gusto mo. Nakatagda na ito. Maging sa panahon ng mga sahaba, mga tabi'un at tabi-tabi'in, lumitaw itong mga lihis na sekta. Nanahimik ba sila? Sinabi ba nilang, wag natin silang tuligsain, wag natin silang sagutin para sa pagkakaisa, para walang fitna? Ganyan ba ang ginawa ng mga sahaba, mga tabi'un at tabi-tabi'in? Iyadam billah. Nung lumitaw itong mga lihis na sekta sa panahon nila, mga Shia, mga Murji'a, Qadariyya, mga Mu'atila, Jahmiyya, hinayag nila ang katotohanan. Sinagot nila yung mga lihis na sekta. Inihayag nila sa mga Muslim na itong mga sektang ito na nagdadala ng mga lihis na sekta, maging awit kayo dahil yung mga katuruan nila, doktrina nila, mga bida nila ay salungat sa Quran at Sunnah. Iwasan ninyo, maging maingat kayo sa kanila. Hinatulan nila ng mga ligaw, mga ahlul bid'ah, mga dal, mga ahlul ahwa. Ito ang mga salaf.
Sino ang higit nakakaunawa sa Islam? So gusto nyo bang manahimik tayo dahil sa pagkakapatiran, matamis na salitang pagkakapatiran, pagkakaisa? Subhanallah, huwag tayong magpalinlang, magpauto sa mga propaganda ng mga ruwaybida. Sino mga ruwaybida? Itong mga mangmang na nagsasalita sa relihiyon at sinasalungat ang ating mga ulama. Sila pa ang mas maalam. Nagbibigay ng awareness ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga ruwaybida nagsasalita, tinutuliksa ang mga ulama, sinasalungat ang mga ulama, pinapalabas pa kunyari, keso masama ang mga ulama, walang pag-uugali. Ayaw nila ng pagkakaisa. Sinong higit na nakakaalam sa makakabuti sa ating mga Muslim patungkol sa relihiyon? Ang ating mga ulama, warathatul anbiya. Ang mga ulama ang kapalit ng mga anbiya. Silang nakakaunawa, higit na nakakaalam hinggil sa kabutihan natin sa lipunan, lalo na sa relihiyon, lalo na sa akida. So maniniwala tayo sa mga ruwaybida na ito? Marahil mga ustad pa, sorry for the word, tabiya o mga da'ya na tinatangkilik ang mga duats na mga lihis na sekta, lihis na manhaj dahil sa panawagan na pagkakaisa, respetuhan. Subhanallah. Okay, walang pwedeng maghusga maliban kay Allah. Ang gusto ng mga tao to, subhanallah, malihis tayo, maligaw tayo. At manihimik tayo sa pagsasalita ng katotohanan. Huwag tayo maniwala sa kanila. Ano ang manhaj ng mga salaf? Katulad ng ating nabanggit. Laban sa pakikitungo sa mga ligaw na sekta. Sabihin, pangalagaan ng Islam, ipagtanggol ang Quran at Sunnah laban sa mga lihis na doktrina, mga bid'ang mga gawain, laban sa mga taong gustong siraan ang Islam. At para hindi maligaw ang ating mga kamusliman. Kung mananahimik tayo, subhanallah, hindi malayo na lumaganap ang mga bid'ah. Gusto nyo bang lumaganap ang mga bid'ah na katulad na nangyari sa ibang bansa na gumagawa ng pagsasayawan, pagkakanta sa loob ng masjid na tinuturing na pagsamba na ginagawa ng mga gulat o Sofia, mga bid'ang mga gawain sa libingan, at iba pang mga bid'ah. Subhanallah, wag po kayong maniniwala. Ang mga ulama natin, lalo ng mga elders natin, si Sheikh Ismail Kalalagan, si Dr. Ibrahim, Dr. Kamaruddin, si Sheikh Mufti Abu Hurairah, si Mufti Pasigan, si Dr. Farouk, Dr. Abdullah at iba pang mga ulama, mashallah, na Ahlus Sunnah wal Jamaa sa iba't ibang tribo. Sila ang pakinggan natin. Sila ang higit na nakakaalam sa makakabuti sa ating sarilihong Islam. Huwag tayong maniwala sa mga mapanlinlang na panawagan na ito ng mga mubtadi'a, mga mapanlinlang na ruwaybidan na subhanallah, nasasabi nila ito dahil sa kamangmangan sa akida, dahil sa kamangmangan sa relihiyon na katulad na ito na sinasabi nilang mga salita na ito na napakapanganib. Huwag pag-usapan ng akida dahil nagkakawatak-watak lamang tayo. Subhanallah, wallahi al-azim. Ito ay min nawaqidil Islam. Kung sisiyasatin lamang yung realidad niya, pwedeng masira niya yung pagiging Muslim ng isang tao kapag hindi siya magtawbang, magbalik loob. Wag nating sinasabi itong salita na ito ng akida ay nagiging dahilan ng pagkawatak-watak. Iyada billah. Subhanallah. Yan po ang sagot sa ating katanungan.